Hello at welcome sa ating channel. Ngayon ay i-breakdown natin o tatalakayin natin ang karakter ni Admiral Fujitora dito sa mas kilalanin series natin. So bali, ika-6 na karakter na nga natin to guys dito sa mas kilalanin series natin. So gumawa nga ako ng poll kahapon kung sino ang gusto nyo na mai-feature nating karakter. At si Fujitora nga yung binoto nyo. Kaya check nyo lagi yung community tab ng channel na to guys para makaboto rin kayo sa poll natin. So bago tayo mag-umpisa, alam nyo na, intro muna tayo. Slick talker since a jet. When I talk all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. So pagkatapos nga ng Paramount War, kung saan namatay si Whitebeard at si Portgas the Ace, nakaranas ang One Piece ng 2 years time skip. At during time skip nga na yon, nabago nga rin ang rankings at pamumuno sa Marines. At sa pag-alis nga ni dating Admiral Aokiji sa Marines at pag-promote bilang Fleet Admiral kay Sakazuki, may mga na-promote din para maging Admiral. At isa na nga sa naging Admiral during time skip ay ang tatalakayin nating karakter ngayon. Yun nga ay si Admiral Fujitora. So si Admiral Fujitora guys ay malaking tao, which is 8 feet 10 inches ang height. Nakasuot ng kulay violet lagi na kimono at kung mapapansin nyo nga rin, siya nga ay isang bulag. So hindi yan pagkasilang pa lang niya bulag na siya kagad. Kasi kung mapapansin nyo, meron siyang sugat o hiwa mula sa noo niya papunta sa dalawang mata niya. Meaning indication yan na hiniwa ang mata niya kaya siya nabulag. At upon searching ko nga sa kanya nakita ko nga na siya pala ang mismong bumulag sa sarili niya. Bakit kaya? Bakit niya binulag yung sarili niya? Anyway, so una nga nating nakita si Admiral Fujitora is during episode 630 sa anime o sa Dressrosa arc, kung saan binigyan siya ng misyon ni Fleet Admiral Akainu para nga hulihin si Trafalgar Law at si Monkey D. Luffy. So una nga natin siyang nakita as a gambler. Oo, isa nga siyang nagsusugal na bulag at dinadaya ng kalaban niya. Buti na nga lang at nanunood doon si Luffy at binunyag niya yung pandaraya ng kalaban niya. Kaya nagresulta nga yun sa pagwasak ng lugar. Dahil sa unang pagkakataon, pinakita sa atin ni Admiral Fujitora yung lakas ng Devil Fruit niya. At bago nga siya umalis ay tinanong ni Luffy yung pangalan niya. Kaso lang hindi sinabi yun ni Fujitora dahil para nga daw yun sa ikabubuti nilang dalawa. Dahil ang main reason naman talaga ni Admiral Fujitora kaya siya nandun sa Dressrosa is hulihin silang dalawa ni Trafalgar Law. Dahil nga sa utos ni Fleet Admiral Akainu na i-assist niya daw si Doflamingo dahil tinatarget nga siya nila Luffy at Law. Dahil that time nga is isa pa rin si Chibukai si Doflamingo o isa sa mga Warlords of the Sea. At eventually, ginawa pa rin naman to ni Admiral Fujitora. In-assist naman niya si Doflamingo at nauwi pa nga yon sa 2 versus 1 na laban nila kay Trafalgar Law. At dito na nga natin unang nasaksihan ang buong kakayanan ng Devil Fruit ni Admiral Fujitora. Teka, ano nga bang Devil Fruit niya? Ito nga yung Sushi no Mi. Isa tong Paramecia type. Itong Devil Fruit na to guys is ginagrant niya yung user para makontrol at makapaglabas ng mga gravitational force. So in short, kaya ni Admiral Fujitora na makontrol ang gravity. At besides sa Devil Fruit, hindi lang naman siya bumibase sa ganyang kapangyarihan. Kung makikita nyo nga lagi rin siyang may hawak na espada. So para sa akin, proficient nga rin siya bilang isang swordsman. At kung hindi nyo nga alam, haki user din tong si Admiral Fujitora. Napakalakas nga ng observation haki niya. Na sa sobrang lakas yung pagiging bulag niya mismo ay hindi na nagiging disadvantage sa pakikipaglaban niya. At user din nga tong si Admiral Fujitora ng armament haki. Pinakita niya nga sa atin yan nung tinulungan niya si Zoro sa birdcage ni Don Flamingo. Diba? Naalala nyo na? Doon nga ginamitan niya ng armament haki yung espada niya para maging isang black sword. So sa mga nasabi ko na nga akala nyo talagang magkaibigan na sila Fujitora at Doflamingo, diba? So hindi. Kaya lang naman talaga tinutulungan ni Admiral Fujitora si Doflamingo nung mga oras na yon dahil sa mga sibilyan na nasa Dressrosa. Dahil ayaw niyang may madamay na iba sa laban nila Doflamingo at ng Straw Hat Pirates. So eventually nga, nagkausap si Admiral Fujitora at Doflamingo. Dito sinabi niya nga na ang pinaka main goal niya nga ay ang ma-abolish ang Shichibukai system. Dahil nga sa sinabi na yon ni Admiral Fujitora nagresulta nga yon sa hindi nila pagkakaunawaan at inatake ni Doflamingo
si Fujitora. At dahil nga sa kahit anong effort ni Admiral Fujitora na pigilan ang laban nila Doflamingo at ng Straw Hat Pirates, wala na rin siyang nagawa. Kaya ang pinaka-best na lang na nakikita niyang gawin ay ang pagkontrol sa mga damage na magagawa ng laban nila. At papunta nga sa King's Plateau, may pumigil sa kanila. Yun nga ay si Sabo, ang kinikilalang kapatid ni Luffy. Dito nga naglaban ang dalawa. Pinakita nga rin dito ni Sabo ang kakakain niya pa lang na devil fruit na Mera Mera Nomi, which is dating devil fruit ng namatay niyang kapatid na si Portgas the Ace. Natapos nga ang laban nila dahil nga rin sa damage na naidudulot na ng birdcage ni Doflamingo, dahil ayaw nga ni Fujitora na maraming sibilyan ang masaktan. Ganon din naman si Sabo, kaya pinagdesisyonan na lang nilang dalawa na itigil na ang laban. At pagtapos ngang matalo ni Luffy si Doflamingo, humingi ng tawad si Admiral Fujitora sa hari ng Dressrosa na si Rico Doldo III. Dito sinabi niyang humihingi siya ng kapatawaran sa mga nagawa at kapabayaan ng world government at sa pag-aabuso ni Doflamingo sa posisyon niya bilang isang Shichibukay. Dito nalaman nga ni Fleet Admiral Akainu ang nangyari sa Dressrosa at galit na tumawag kay Admiral Fujitora at wag na wag nga raw siyang babalik sa Marine Headquarters hanggat hindi niya nadadala ang ulo nila Luffy at Law. At dahil dyan, gumawa siya ng desisyon at dito binasi niya nga ang magiging desisyon niya kung uhulihin niya ba sila Luffy at Law sa pamamagitan niya ng isang dice. Salamat nga sa dice na yon dahil dito napagdesisyonan niyang ipulso ang paghuli kila Luffy at Law. At dito nilabanan niya si Luffy. At during fight nila, lahat nga ng atake ni Luffy ay sinasabi niya muna kay Admiral Fujitora dahil hindi naman daw patas yung laban nila dahil nga bulag si Fujitora. Napansin nyo kung gaano kabait si Luffy, guys, di ba? At sa huli nga, niligtas si Luffy ng mga tao sa Dressrosa sa pamamagitan ng pagkukunwari na paghahabol kay Luffy sa pag-alis nito. Pero ang totoo ay para hindi atakehin ni Fujitora si Luffy dahil nga sa maraming nadadamay na tao. At dito na yung part na ginamit niya yung observation haki niya para mabasa yung mga thoughts ng mga tao kay Luffy. At habang minabasa niya nga yung mga utak nila, dito niya na dahan-dahang nire-respeto si Luffy. At sa unang pagkakataon niya sa buong buhay niya, dito niya sinabing pinagsisisihan niyang binulag niya ang sarili niya. Dahil nga daw sa hindi niya makikita ang tunay na mukha ni Luffy. So isa yung sign ng malaking respeto para kay Luffy, di ba guys? At dahil nga sa pinatakas niya sila Law at ang Straw Hat, sinarge siya ni Admiral Akainu para maging escort ni Doflamingo o convoy kasama sina dating Fleet Admiral Sengoku at Vice Admiral Churu papuntang Impel Down para nga ikulong si Doflamingo. At sa daan nga bago makapunta ng Impel Down, hinarang sila ng isa sa mga commander ni Kaido. Yun nga ay si Jack. Bali gusto nga ni Jack na iligtas si Doflamingo sa mga Marines. Saglit nga lang naging laban nila at nagresulta yon sa pagkatalo ni Jack. Sunod na ngang ipapakita si Admiral Fujitora during sa Marriage 1 na, kung saan kinakausap niya doon si Admiral Ryokugyu o Admiral Green Bull tungkol nga sa bagong imbensyon ni Dr. Vegapunk. Ano kaya yon? At ang pinakahuling ang appearance ni Admiral Fujitora is nung episode 925 lang, recently lang, kung saan binanggit siya ni Blackbeard na lalabanan daw nilang dalawa ni Admiral Green Bull ang Revolutionary Army sa Marejwa. Dahil nga balak daw iligtas ng Revolutionary Army si Kuma na dating kaalyado nila. So guys, may tanong ako sa inyo. Tingin nyo, sinong mananalo sa paghaharap nila Sabo at Revolutionary Army laban kina Admiral Fujitora at Admiral Ryokugyu? I-comment mo lang yan sa ating comment section. At kung sakaling nagustuhan mo naman tong video ko na to, please, wag na wag mong kakalimutang i-like to dahil malaking tulong na nga ito para sa aking channel. At please, wag nyo na rin kalimutang mag-subscribe para tuloy-tuloy pa ako sa paggawa ng mga gantong content dahil talaga nga namang nakaka-motivate pag nakikita kong sinusuportahan nyo ako. Yun lang, peace. Syempre, hindi magiging posible tong channel na to kung hindi dahil sa mga ka-Enero squad natin dyan. So, shout out kay Reynaldo Jr. Pasinabo. Shout out sa'yo, Lods. Shoutout kay Aaron Miguel Linsao. Shoutout kay Erel Seyhar T. Tumakin. Shoutout kay Albert Del Rio. Shoutout din kay Christian Lee Afable, Archangel Vlogs, Ronald De Castro Fines, at kay Jan Aladin Sapeda. Maraming salamat. Slick talker since a jet. When I talk all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespect